Maraming salamat Danny Kumilang. Samantala, teacher pinatay dahil sa pangungursunada umano sa misis ng suspect sa Cabanatuan City. RH25 Grace Ansano, ibalita mo yan Grace. Pag-i-interest umano sa asawa ng biktima ang tanging motibo ng 52 taong gulang na suspect sa pagpatay sa 39 na gulang na guro sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Nangyari ito makalawa ng araw. Ayon sa pulisya, kay Police Colonel Heril Bruno, ang Provincial Director ng PNP Nueva Ecija, ang suspect na isang magsasaka mula sa barangay Mabuhay ng nasabing bayan ay napilitang sumuko dahil sa maagap na rin na pagresponde ng mga operatiba ng Talavera Municipal Police Station. Sinamahan siya ng punong barangay ng Mabuhay at ilang kaanak bandang 1:00 ng madaling araw nito lang nakalipas na linggo. At ayon nga kay Colonel Bruno ay bandang 7:55 naman ng hapon nito lamang Sabado ay nangyari noong pagbabarilin nga at napatay ang biktimang si Reynan Chanco, isang guro sa Talavera National High School habang nakikipag-inuman sa isang co-teacher nito sa Barangay Poblacion Sur sa Talavera. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ito ng 4 na tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan at idineklarang dead on arrival sa Talavera General Hospital. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang naturang suspect at matipid naman ang kanyang pagbibigay ng kanyang pahayag para naman ipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sonsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Grace Ansano. Samantala, most wanted person sa Asingan sa Pangasinan arestado. Balita mula kay RH38 Freddy Pajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Asingan Police Station ang kanilang top 1 most wanted person municipal level na isang 76 anyos na lolo, magsasaka residente ng Barangay Karusukan Norte, Asingan matapos itong maaresto alas 10:15 kagabi sa kanilang tahanan. Batay sa ulat na Asingan OIC Chief of Police Captain John Ismart Jose na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong illegal possession of firearms and ammunition na pinagkalooban ng piyansang 100,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan, at dahil sa kabiguan pa makapaglagak ng nasabing halaga ang suspect, nananatili pa ito sa likod ng rihas na bakal. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aris tagu-ulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sugatang NPA sa Samar sumuko sa 801st Brigade, humingi ng tulong para magamot. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan Jane. Sumuko naman sa militar ang isang sugatan na miyembro ng New People's Army sa Samar matapos ang nangyari sa gupahan sa Gandara, Samar nito lang nakarang araw. Sinamahan ito mismo ng barangay officials ng Giriganan, Gandara, Samar kung saan naganap ang nasabing sagupaan sa pagitan ng NPA at militar. Sa report ng ito, 1st Infantry Brigade Philippine Army, ang sugatang NPA ay kilala sa kanyang pangalan na si Daklino Dakuma. Ngunit kilala ito sa kanyang alias na si Sanya. Agad naman itong isinailalim sa gamutan sa Gandara District Hospital matapos na dalhin doon ng mga kasundaluhan. Si Dakuma ay agad humiwalay sa grupo matapos ang engkwentro at humingi ng tulong sa mga residente dahil sa tama ng bala. Dinala ito sa barangay captain ng lugar at doon nagpahayag ito ng kanyang kagustuhang sumurinder na sa otoridad. Dahil dito ay muling hinimok ni Brigadier General Arlino Sinday Chigo, commander ng 1st Infantry Brigade Philippine Army, ang natitira pang mga kasapi ng komunistang teroristang grupo o NPA na nasa kabundukan pa na sumuko na at piliin ang kapayapaan. Apila pa ng official, itigil ng karahasan, piliin ang mabuhay at lumapit sa mga barangay officials upang matiyak ang kanilang ligtas at maayos na pagsuko. Matatanda ang sunod-sunod ang naging operasyon na nagresulta sa pagkapatay ng 4 na miyembro ng New People's Army at pagkakasabat ng matataas na uri ng armas at kabilang sa namatay
ang isang NPA na babae. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala, sa Kamara, yung party list group nagpahayag din ng suporta sa liderato ni House Speaker Bogie D. RH12 Milky Rigunan, okay? Naglabas ng manifesto of support ang mga miyembro ng Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI sa Kamara para sa liderato ni House Speaker Faustino D. III. Sa statement ng PCFI, sa panahon na humaharap ang bansa sa pagsubok, mahalaga ang lideratong nagsusulong ng pagkakaisa sa Kamara. Kinikilala rin ng PCFI ang pagsisikap ni D tungo sa dialogo, pagpapahupa ng tensyon at collaboration kahit sa gitna ng hamon sa politika. Dagdag pa ng koalisyon ang kanilang suporta ay sumasa ilalim sa kumpiyansa ng kakayahan ni D na gabayan ng Kamara para sa patas at mayroon transparency. Ang manifesto of support ay inilabas ng koalisyon sa harap ng ugong ng pagpapalit umano ng liderato sa Kamara. Lumutang ang pangalan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na umunoy papalit kay D. Pero ito ay kanyang itinanggi kasabay ang pagtiyak na sinusuportahan niya ang liderato ng House Speaker. Ako si Neil Gregonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, magtungo naman tayo sa ating balita sa Himpapawid. Ayan, foreign news po tayo. US President Donald Trump tinanggap ng imbitasyon ng China na bumisita sa Beijing. Para sa mga detalye, balita mo yan, Don Carlos. Tinanggap na ni US President Donald Trump ang imbitasyon mula kay Chinese leader Xi Jinping para bisitahin ang Beijing sa Abril. Ito ang naging desisyon ni Trump nang kausapin niya si Xi sa telepono matapos magkita ang dalawa sa South Korea noong nakaraang buwan. Ayon sa post ng Truth Social, inilarawan ni US President na extremely strong ang kanilang samahan. Dagdag pa ni Trump, nagkaroon na rin ng isang mahalagang kasunduan ng China sa pag-angkat nito ng agricultural products mula sa Amerika. Samantala, inaasahang magkakaroon din ng state visit ang Chinese leader sa US sa susunod na taon. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Samantala, Alaysa Solomon back to training na kasama ang Alas Women para sa 33rd SEA Games sa Thailand. Balita mula kay Kyle Bulias. Kyle. Balik Pilipinas na si Alaysa Solomon para maghanda sa nalalapit na laban ng Alas Pilipinas Women sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand. Galing sa Japan ang star opposite hitter para maglaro bilang import ng Osaka Marvelous sa Japan SV League. Bukod kay Alaysa, balik training na rin sa Alas ang iba pang miyembro ng iba't ibang koponan sa Premier Volleyball League. Kabilang dito sina Don Katindig, Vanny Gandler, Bella Belen at Laila Cruz na natapos na ang laro sa quarterfinals ng Reinforced Conference. Kasado na ang SEA Games sa Thailand sa December 11 kung saan kasama nila sa Pool A ang bansang Thailand at Singapore. Ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bulias. Samantala sa balitang showbiz, wish granted. Eman Pacquiao, nakaharap na ang crush na si Jillian Ward. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Granted na ang wish ng baguhang boksingero na si Eman Bacosa Pacquiao. Ito ay matapos makita at makausap ng personal ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Dumalo si Eman sa black carpet premiere ng bagong pelikula ni Jillian sa Trinoma Mall Cinema 6 sa Quezon City. Nakamayan at nayakap ni Eman ang aktres, sabay nagpaabot ng pagbati sa tagumpay ng kanyang bagong pelikula. Todo kilig din ang crowd sa moment ng dalawa. Matatandaang hindi maitago sa mukha ng boksingero ang kilig matapos niyang aminin sa isang panayam na matagal na niyang crush si Jillian at wish niyang makita ito ng personal. Sa hiwalay na panayam, sinabi naman ni Jillian na nagfollowan na sila ni Eman sa Instagram at nasabi rin niyang nais din niyang makilala ng personal ang binata. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Karen,
Mawinner na ba tayo? Sa tingin Thank ko, you, Diyos, meron ah. na. Ayan, salamat Diyosa sa iyong showbiz report. Mukhang meron na at taga-Taguig City yata ito. Alamin nga natin. Magandang gabi po, Ma'am Alma Ibong. Mang Alma. Magandang gabi po. Ay, Hello, si Ma'am. Ma'am Alma. Hello po. Ang ganda naman ng inyong apelyido. Ibong. Ibong. Ibong, Adarna? Ibong, ano ba kayo? Ibong pipit o Ibong... Ibong Marikit. Ibong marikit. Maya. Ibong Maya. Maya daw. Opo. Mama Alma, ano po ang himpilan ng radyo na palagi po ninyong pinakikinggan? Una sa Pilipinas, una... DVRA. Ayaw, di ba tayo tapos siya sinagot na ni Ma'am? Oh, kasi alam niya ang sagot. Sigurado siya. Thank you, Ma'am Alma. Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Ma'am Alma. Maraming salamat Opo, po. papadala po yan ni Diyosa. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you. Thank you. Karen Oyo, DZRH, Balanchado. Diyan na ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito ng Martes. 25 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Ang oras